Malaya at hindi na mahagilap si Zaldico. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida, wala na sa Czech Republic ang dating kongresista. Ang ikinadismaya niya, halos wala siyang napigang impormasyon sa meeting kasama ang Czech authorities. Pero kumpiyansa pa rin daw siyang maiuuwi nila si Ko. May expert report si Camille Samonte. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Justice Secretary Frederick Vida matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Czech Republic kaugnay ng pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Vida, pinalaya ng Czech authorities si Ko matapos mahuli dahil sa kakulangan ng travel documents. Matipid din daw ang sagot ng mga opisyal ng Czech Republic nang tanungin nila kung bakit pinalaya ang dating kongresista at kung kailan siya nakaalis ng bansa. Nang dumating daw ang DOJ doon noong Biyernes, ang alam daw ni Vida ay nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. We asked for that reason. They reiterated that he is no longer within the territory of the Czech Republic. We also asked that when they did release, they said they can no longer furnish additional information. They're taking a position. I hope you understand that we should respect that. Kaya ngayon, malaya pa rin si Ko. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. He is not detained. Posibleng nasa Europe pa si Ko pero hindi masabi ni Vida kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Land travel daw ang ginagawa niya kaya nakakaikot siya sa Schengen area kahit hindi ginagamit ang kanyang pasaporte. Pero nakuha na raw nila ang impormasyon ng sasakyan na ginagamit ni Ko at driver na kasama niya. Aminado rin ng kalihim. Naguluhan siya sa naging pagtugon ng Czech authorities sa sitwasyon ni Ko. I disappointed for lack of further knowledge. They express that they do understand the gravity, the concern of the Filipino public. I'm confused at the legal parameters where this is coming from. Sa ngayon, umaasa ang DOJ na mailalabas na ng Interpol ang red notice laban kay Ko. Ito ay request sa iba't ibang bansa para hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong wanted. Yun nga lang, hindi obligado ang mga bansang ipatupad ito. That's why we explore for other bilateral or multilateral agreements and we invoke particular positions in the matter. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang DOJ na maiuuwi sa Pilipinas si Ko. Mataas ang kumpiyansa, 99%. And let's look at this, sabi nga nila, hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Na-delay lang tayo. Nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari kay Ko. Nanindigan din ng DOJ na hindi premature ang pahayag ng Pangulo na nahuli si Ko noong April 16. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.